Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y muling manalangin. Ang dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin. Sa tuwing kami, Panginoon, ay magpupuri, magpapasalamat, Panginoon. O Diyos, dama namin ang presensya mo, Panginoon. Kinalulugdan mo ang bawat sa amin, Panginoon. Ama, makikinig kami ng salita mo, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod bilang daluyan ng salita mo, ng pagpapala mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso't kaisipan, Panginoon. Salamat po. Kung mayroon pagtutuwid, Panginoon, tanggapin po namin ang mga pagtutuwid mo sa aming mga buhay, Panginoon, nang may kagalakan, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Tunay na mabuti po ang ating Panginoon. Amen po. Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. Kung mayroon po kayo mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa Hebreo chapter 10, verse 7. Mayroon po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Kahit sa cellphone po. Lagyan niyo po yung inyong mga cellphone ng application ng Bible. Okay. Ang sabi po dyan ay ganito. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdiin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sabi nga, ito'y may pamagat na sundin ang kalooban mo, O Diyos. Sa araw na ito ang mensahe ay patungkol sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga nito, lalo na sa mga mananampalataya na tulad natin, na dapat sa ating gagawin at ating kinikilos ay alam natin na ito ay nakapagbibigay ng lugod sa Panginoon dahil tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tanong, sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? Mga kapatid, alam ba natin na ating mga ginagawa ay kalooban ng Diyos? No, maraming mga mananampalataya ang madalas nabibigo o maraming tao nabibigo. Alam niyo po bakit nabibigo? Dahil gumagawa ang tao hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kanyang sarili. Kaya nabibigo po ang tao kasi gumagawa po tayo sa sarili natin. No? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, yung inyong isip ay hindi ko isip. No? Yun ang sabi doon. Yung inyong daan ay hindi ko daan. Your ways are not my ways and your thoughts are not my thoughts, sabi ng Panginoon. So, yung isip ng Panginoon, dapat alam ng mga mananampalataya. No? At doon babase, doon sa kaisipan ng Panginoon at kalooban ng Panginoon, ang mga dapat, doon bumabase ang mga mananampalataya. Ano ba ang gusto ng ating Panginoon? Ano ba ang gusto ng ating Panginoon? Sabi ko nga, madalas na nabibigo ang tao dahil gumagawa tayo ayon sa ating mga sarili. Hindi natin sinasangguni sa Diyos. Kaya nabibigo po ang tao, hindi sumasangguni sa Diyos. No, pasok tayo ng pasok sa isang bagay, pero akala natin ito'y magbibigay ng tagumpay sa atin, pero kabiguan ng dulot nito, kaya napagkadismaya ang nangyayari sa bawat isa. No, maraming tao nadidismaya, akala nila magtatagumpay sila dito, pero hindi pala, kabaliktaran ng kanilang iniisip ang nangyari. Bakit? Kasi nga hindi sinangguni sa ating Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, anong dapat mong gagawin? Di po ba't dapat sinasangguni natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa para mayroon po tayong pagtatagumpay? Amin po? Mga kapatid, kung wala po tayong pagsangguni sa ating Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. Amen? Kasi gagawa tayo ayon sa ating kagustuhan at hindi ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kapatid, tanong ko nga, ikaw ba ay mananampalataya? Mananampalataya ka ba ni Kristo? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo, dapat natin siyang tularan. Ano daw? Dapat nating tularan sino? Si Jesus. Tularan natin siya dahil si Jesus ay naparito para gawin ang kalooban ng Diyos sa Kanya. Yun ang unang punto. Naparito ang ating Panginoong Jesus para gawin ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Kita nyo, no? Ang Panginoong Jesus, kaya siya naparito. Alam na alam ng Panginoon, yung misyon niya sa lupa, nagkatawan tao siya kasi gagawin niya yung kalooban ng kanyang Ama. No? Ang sabi, naparito siya upang gawin ang kalooban ng Diyos sa kanya. Sabi ni Jesus, naparito ako, O Diyos, upang tupdin. No? Sa ating binasa sa Hebreo, naparito ako, O Diyos,
upang tupdin. Ano yung tupdin? Sundin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat tungkol sa akin. Sabi ni Jesus, no? Ayon sa nasusulat, so kailangan kong lakaran o kailangan kong gawin. Kailangan kong sundin yung kalooban ng Diyos para sa akin, no? Nang katagpuin ng Panginoong Hesus ang babaeng Samaritana, ang sabi, inalok ng mga alagad ang Panginoong Hesus nang kumain na. Ang sabi ng mga alagad, Rabay, kumain na po kayo. Kasi ang punto narito si Jesus upang gawin ang kalooban ng Diyos sa kanya. So minsan nakatagpo niya ang babaeng Samaritana. At itong babaeng ito, alam niyo po yun, no, sa ilan sa inyo na nababasa na ito. Ang babaeng ito ay umiigib sa katanghalian tapat. Hindi sumasabay sa mga kababayan niya kasi marumi siyang babae. No? Pero kinatagpo siya ng ating Panginoon. At nung kinatagpo siya ng ating Panginoon, alam niyo yung kwento na yon. No? Ginamit siya ng Panginoon para sa mga Samaritano. No? Ngayon, nakita ng mga alagad na maghapon halos na nagministeryo ang ating Panginoon. Kaya ang sabi nila sa Panginoon, Rabay, kumain na po kayo. So nagmamalasakit yung mga alagad. Nakita nila marahil, no? Pagod na ang Panginoon. Nakita nila marahil, pagod na ang Panginoon. Rabay, kumain na po kayo. Ang sabi ng mga alagad. Ngunit ito ang saginagot ng ating Panginoon. Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam. Ano sabi ng Panginoon? Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam. Ano ba ang sinabi ng mga alagad sa ating Panginoon? Rabay, kumain na po kayo. So ano yung inaalok ng mga alagad? Pagkaing literal, kung anong kinakain natin. Pero mayroon sinabi ang ating Panginoon. Pansinin ninyo, ako'y may pagkaing hindi ninyo alam. Kaya akala ng mga alagad, may nagbigay ng pagkain sa kanya. Kaya sabi ng mga alagad, marahil may nagbigay ng pagkain sa Panginoon. No? Pero pansinin natin, ano ba yung binabanggit ng Panginoon na mayroon akong pagkain na hindi nyo alam? Ang sabi ng John, chapter 4, verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Nakita niyo po ang tugon ng Panginoon? So may pagkain ako na hindi ninyo alam. Inaalok, literal na pagkain, pero ang sinasabi ng Panginoon, mayroon akong pagkain hindi ninyo alam. At sinabi niya, eto ang sagot niya, ang pagkain ko ay ang sundin, tupdin, no? Tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ang sabi, at ganapin ang pinagagawa niya sa akin. Yung pala tinutukoy ng Panginoon na pagkain niya. No? Ano yung pagkain niya? Tinutukoy dito ng Panginoon, hindi pagkain literal, kundi spiritual. So ang pagkain pala ng Panginoon ay yung sumunod sa kalooban ng Ama. No? Kabusugan niya yon. Nakapagbibigay ng ng satisfaction sa Kanya. Tama ba yun? No? Kabusugan, kagalakan sa puso niya. No? Di ba pag kumakain tayo ng literal na pagkain, sayang-saya tayo, lalo na kapag nagugutom tayo. No? Kapag nakain tayo sa eat all you can, di ba ang sarap? Tapos parang ang saya-saya natin. Di po ba? Dito, hindi pagkain literal ang tinutukoy ng Panginoon para makapagbigay ng kagalakan sa Kanya. Ang sinabi ng Panginoon, pagkaing espiritual. Sundin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. At yun ang nakapagbibigay ng kagalakan, ng kapunuan sa puso ng ating Panginoon. Amen? Yung alin? Sundin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Sino ba ang nagsugo sa Kanya? Ang Ama. Alam ng Panginoon yon. Sinugo ako ng Ama upang ganapin yung misyon ko dito sa lupa. Ano ba ang misyon ng Panginoon dito sa lupa, mga kapatid? Ang misyon niya, iligtas tayo. Iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ang misyon ng Panginoon, kailangan yung may mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yun ang misyon ng Panginoon. At alam niya sa sarili niya, siya yun. Kailangan niyang magdusa, kailangan niya maghirap
sa krus ng Kalbaryo. Kalooban yun ng Ama. Kaya sabi niya, mayroon akong pagkain hindi nyo alam. At yung pagkain yon, ang sundin ang kalooban ng kanyang Ama sa langit hanggang sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, yan ang ating Panginoon. Nagbibigay ng kagalakan sa Kanya, ng kabuuan, ng kabusugan sa Kanya, yung kalooban ng Ama ay sundin. Napakahalaga nun. Kaya yun sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin para tayo tularan natin ang ating Panginoon. No? Makita natin na mayroon tayong Diyos, na mayroon tayong Panginoong Hesus na itinuturo sa atin ang kahalagahan ng pagsunod. Sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, itinuturo ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pagsunod. Tanong, tama bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Obedience is better than sacrifice. Kanino nangyari yan? Kanino nangyari yan? Kay Saulo. Kay Saulo, kay Saul. Saulo tuloy. Saul. Inutusan siya ng Panginoon, puksay mo lahat ng bagay na ito. Ang mga taong ito. Masasama sila, puksay mo sila, wala kang ititira. Lahat ng hayop, lahat, puksain mo. Masama kasi sila. Alalahanin natin, ang Panginoon, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Siya'y makatarungan Diyos. Galit siya sa kasalanan. So ibinaba ng Panginoon ang parusa sa bansang ito, sa bayang ito. Puksain mo sila lahat. Wala kang ititira. Kaya lang, sinunod naman ni Saul ang utos ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Nilusob niya ang bansang ito, pinatay niya. Ngunit, mayroon siyang itinira. Ano yun? Matatabang guya. Mga bakang matataba. Itinira niya. Ang sabi ng isang propeta, anong naririnig kong mga unga? Itinira ko po ang mga matatabang hayop, iahandog natin sa Diyos. Kita nyo ano sabi? Iahandog natin sa Diyos. Sabi ng propeta, obedience is better than sacrifice. Ano yun ng Diyos ang sakripisyo mo? Ang pinakamaganda mong iahandog sa Diyos yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos nung panahon na yon? Puksain mo lahat yan. Wala kang ititira, pero mayroon siyang itinira. Obedience is better than sacrifice. Ang ganda ng niya, kung titignan ninyo, no? Iahandog natin to kay Yahweh. Iahandog natin to sa Diyos. Tinipon ko yung pinakamagaganda sa mga hayop, lahat ng matataba, para ihandog kay Yahweh. Hindi siya matutuwa. Kahit ihandog mo ang mga bagay na yan. Bakit? Hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka sumunod kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Kaya't napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't dapat alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag alam mo ang kalooban ng Diyos, kapatid, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Obedience is better than sacrifice. Si Jesus nang bumaba dito sa lupa, alam niya kung ano ang misyon niya. At walang nakapagpigil doon. Walang nakapigil doon. Alam niya ang misyon niya. Kailangan niya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kailangan niya magdusa para sa atin. Siya nagbayad sa ating mga pagkakasala. Alam niya yun. Kailangan niya mamatay. Kailangan niya masaktan. Kailangan niya ipako sa krus. Kailangan siya dumanas ng lahat ng kabastusan ng tao. Binastos siya ng tao. Binaboy siya ng tao. Kailangan niyang ganapin. O kailangan niyang pagdaanan ng lahat ng ito. Bakit? Alam na alam ng ating Panginoon, ito yung kalooban ng Ama nang nagsugo sa Kanya. Kaya sabi niya, ang pagkain ko ay ang sundin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Amen! Di ba, kahanga-hanga ang Panginoon? Pansinin niyo, mga kapatid, kahanga-hanga ang Panginoon. Hindi kalooban niya, kundi kalooban ng Ama. Amen? Yan ang Diyos. Yan si Kristo. Pinakikita sa bawat isa sa atin ang mabuting halimbawa.
Amen? Di ba siya ang naging mabuting halimbawa? Teacher na teacher ang Panginoon. Ang mabuting teacher, ang mabuting guro, hindi lang ito nagtuturo sa pamamagitan ng lapis at ng papel. Ang mabuting guro ay yung kanyang itinuturo, pinamumuhay niya. Ano daw? Yung kanyang itinuturo, ipinamumuhay niya. Nung kabagyuhan, may pumunta sa akin sa bahay. So lumapit. Ang problema, eto, tagapagturo siya. Hindi ko lang babanggitin, siyempre. Tagapagturo siya. Sabi niya sa akin, Pastor Romel, tagapagturo na ako, ginagamit na ako doon sa church. Praise the Lord, hallelujah, kapatid. Kaya lang, Pastor Romel, meron po akong problema. Ano yun? Pag darating sa puntong ito, inihinto ko ang aking pagtuturo. Bakit? Hindi ko maiayag. Bakit? Sinabi ko sa kanya. Pero sinabi na niya kung ano. Yung kasama ko po, hindi ko asawa. See? Sabi niya. So, hindi niya magawa. Sabi ko, kapatid, involved na ako sa iyo eh. No, hindi kita pinakikialaman. Kaya lang ngayon, pakikialaman na kita. Involved na ako eh. Pag involved na ako, sasabihin ko yung totoo. Kasi pag hindi ko sinabi yung totoo, magagalit ang Diyos sa akin. Hindi ko pwedeng i-sugarcoat yung aking mga sasabihin. Kailangan marinig mo ang bagay na ito. Magkita man tayo o hindi, sabi ko, at least nasabi ko sa iyo, para pagharap ko sa Panginoon, hindi sasabihin ng Panginoon, hindi mo sinabi sa Kanya ang totoo. Sabi ko sa Kanya, God hate divorce. God hate divorce. Kita mo ako, hindi mo maipahayag ang salita na ito. Bakit? Kasi, nandun ka sa kasalanan na yon. Mga kapatid, kung alam mo ang kalooban ng Diyos, aalis ka doon. Tama po ba? Kung alam mo ang kalooban ng Diyos, dapat pagkain din natin yung kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Dahil si Kristo, ang pagkain niya ay ang sundin ang kalooban ng kanyang nagsugo sa kanya, ang kalooban ng Ama. So tayo mga mananampalataya, dapat ganun din. Maging pagkain natin yung sundin ang kalooban ng Ama. Amen po ba sa mga mananampalataya? Sabi ko nga, magaling na guro, nilalakaran niya yung kanyang tinuturo. Eh paano kung nando ka sa ganung pamumuhay, paano ka magiging tagapagturo? Paano ka magiging tagapagpahayag kung iiwasan mo ang aral na ito kasi nandun ka sa ganung pamumuhay? Kaya kailangan, sabi ko, isuko mo yan sa Panginoon dahil hindi ang kalooban ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, may mga bagay na nagaganap sa atin, alam nating hindi kalooban ng Diyos. Pag hindi ang kalooban ng Diyos, ituwid mo. Gumawa ka ng paraan para maging makasunod doon sa kalooban ng Diyos. Alam naman natin kung anong kalooban ng Diyos eh. Amen? Mga kapatid, sabi ko nga, hindi ko isusugarcoat to. Bakit? Gusto lang ba natin ang dapat nating marinig? Ang tunay na simbahan, sinasabi kung ano yung totoo. Kahit masakit sa atin. Amen? Hindi pa pwedeng magturo lang ako ng puros pagpapala dito. Kailangan ituro natin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At ang sumunod sa kalooban ng Diyos ay una, dapat alam natin, lumakad tayo ayon sa kabanalan dahil ang Diyos natin ay banal. Amen? So, ang Panginoong Yesus, mabuti siyang guro. Hindi lang siya nagtuturo sa pamamagitan ng sa kanyang mga salita. Tinuturo niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Amen? So, yan ang ating Panginoon. Kagalakan niya. Pagkain niya ang sumunod sa kalooban na nagsugo sa Kanya. Ngayon,
Ano ba ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Mahalaga po ba sumunod sa kalooban ng Diyos? Sabi ko nga, obedience is better than sacrifice. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin na dapat sinusunod natin na mga mananampalataya? Ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ang Ama may kalooban sa Panginoon. Kailangan mong mamatay sa krus para sila magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, tayo, ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Una, we must live according to the will of God. We must live according to the will of God. Kailangan tayong mabuhay o mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi ng unang Pedro 4:2, at ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang pinakamimithi ng tao. No? Sabi ni Pedro, at ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay niya na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang pinakamimithi ng tao. Tinitukoy ni Pedro dito sa sulat na ito kung ano si Kristo. Buong buhay ni Kristo nang siya ay narito sa lupa ay sinunod ng Panginoon o sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ang gusto ng tao. No? Hindi ang gusto ng tao. Kaya sabi ng unang Pedro 4:1, yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayuman, sabi doon, kayuman. So unang tinutukoy ng Panginoon ni Pedro dito, si Kristo. Sabi, yamang si Kristo'y nagbata ng hirap, no? Nagbata ng hirap sa buhay na ito. Kayuman dapat maghanda sa pagtitiis. Sino na yung tinutukoy? Kayo, tayo. Si Kristo, nagbatay, naghirap dito sa daigdig na ito eh. Ngayon, tayong mga mananampalataya, ang sabi ni Pedro, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Amen? Ang sabi, sapagkat ang nagtitiis sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. So akala ko nung una, ang pagtitiis na dito, yung meron dumating na hirap sa buhay natin, titiisin lang natin. Kapatid, mayroong tinutukoy na mas malalim na pagtitiis. Ano yon? Ano bang pagtitiis sa hirap na binabanggit dito sa ating binasa? Yung hirap, no? Ng pakikipagtunggali natin sa laman. Tama? Malugi ka sa hanap buhay mo, matitiis mo yan. Kayang tiisin? Pag dumating ang bill ng Meralco, wala kang pambayad. Naputulan ka. Naputulan ka ng kuryente. Kaya bang magtiis? Kayang magtiis, may kandila naman. Kayang magtiis. Tama po ba? Pero ang pinakamahirap nating tinitiis ay yung labanan natin ang ating mga laman. Yan yung pinakamahirap tiisin ng mga mananampalataya. Tama po ba, mga kapatid? Ang sabi ng verse 3, sapat na ang panahong inaksayan ninyo. Sabi doon, sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinaumalingan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kaalayan, masamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang sabi doon, sapat na. Sapat na. Kanino sinasabi sapat na? Sa mga kumikilala kay Kristo. Noon kasi yun. Yun tayo. O ngayon, kinilala mo na si Kristo, tiisin mo. Ang alin? Yung tulak ng laman. Pag sinasabi ng laman sa'yo, gawin mo ang bagay na ito. Pag sinasabi ng laman, kahalayan, huwag mong gawin. Tiisin mo.
Mahina ka sa paggawa gumagawa ka noon ng kahalayan. Ngayon, nakilala mo ang Panginoon, kailangan tiisin mo. Kapag ang laman, inuudyo kang gumawa ng kahalayan, tiisin mo. Di ba pakikipagtunggali? Di ba pagtitiis yun? Pero gusto mong gumawa ng kahalayan, pero titiisin mo. Bakit mo titiisin? Kasi kay Kristo ka na. Amen? Sabi, sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa mga paggawa ng mga bagay na ito. Di ba nung wala tayo kay Kristo, wala tayong pakikipagtunggali sa laman. Kung ano ang gusto ng laman, gagawin mo, gagawin ko. Bakit? Yun ang gusto ng laman eh. Pero nang makilala na natin si Kristo, sabi ni Pedro, sapat na ang mga inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng laman. Kapatid, ang tanong, mananampalataya ka ba ni Kristo? Ang hina yun. Mananampalataya ka ba ni Kristo, mga kapatid? Kung mananampalataya kayo ni Kristo, ang sabi, tama na, sapat na yun, naksayan nating panahon noon. Tiisin natin ang kahalayan, masamang pita ng laman. Paglalasing. Sino may sabi niyan? Ako? Hindi Ang Bible lang may sabi po niyan. Basahin niyo po sa unang Pedro. Doon sa verse 3, basahin niyo po. Ang sabi diyan, sapat na. Ang kahalayan, masamang pita ng laman, paglalasing, walang taros sa pagsasaya. Mga ipag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi, tapos na, sapat na yun. Wag na, ibig sabihin, tuldukan mo na. Amen po ba? Tuldukan mo na. Bakit tuldukan mo na? Kasi nga, nakilala mo na si Kristo. Nakilala na natin si Kristo. So kung nakilala na natin si Kristo, ano dapat natin gawin? Magtiis. Kapatid, magtiis. Kapag sinasabi ng laman, gawin mo ang bagay na ito, tiisin mo. Huwag mong gagawin. Bakit? Kasi mananampalataya ka na ni Kristo. Di ba inuudyokan tayo lagi ng laman? Sino dito lagi inuudyokan ng laman? Hindi kayo inuudyokan ng laman? Talaga, praise God. Ako madalas Di ba? Alam nyo, napakaraming pag-uudyok ng laman. Galit lang Ako madalas sa galit Opo. Sa galit, madalas po ako. Kaya lang, hindi na Titiisin mo Di po ba? Pag hindi ka tumigil, papaluin kita. Sabi ko sa apo, pag hindi ka tumigil, papaluin kita. Isa, hindi titigil yan. Dalawat kalate. Hindi titigil yan. Tapos ano ulit? Ulit sa 1. Isa! Nakita nyo? Ba't hindi pinapalo? Tinitiis mo yung nararamdaman mo. O bata yun paano kung matanda? Binibwisit ka. Di po ba? Binibwisit ka ng matanda, ng kaidaran mo. Binubuli ka. Alam niya, mananampalataya ka, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Titiisin mo. Ang hirap naman yan, pastor. Oo, talagang mahirap maging mananampalataya ni Kristo. Sa totoo lang, mahirap maging mananampalataya kasi marami tayong itatakwil sa ating mga buhay. Kasabi ng Bible, deny yourself. Takwil mo ang iyong sarili. Ano ba yung sarili mo? Ayun. Yung gawa ng laman, yun yung namamayani sa atin noon. Kaya sabi, deny yourself. Itakwil mo ang iyong sarili. Kung ano yung nararamdaman mo, hindi na ako ito, hindi na ako ito. Kaya ba natin sabihin sa ating sarili, hindi na ako ito? Mga kapatid, hindi na ba tayo ito? Di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan mga sermon ko, lagi ko sinasabi kay Belia, kapag may nanloloko sa amin, binayaran mo naman ng tama. Pero niloloko ka, okay na yan.
Anong okay na yan? Sabi ni Belia, ano na okay na yan? Hindi naman okay. Okay na yan. Belia, okay na yan. Hindi yan okay. Tama naman siya eh. Hindi okay. Kasi binayaran natin ng tama eh. Pero ba't eto? Sabi ko, okay na yan. Alam niyo bakit okay na yan? May sinunod ako eh. Belia, ayokong may kaaway. Ayoko nang may kaaway. Tahimik na si Belia, Sister Belia, kasi sinabi ko, ayokong may kaaway. Ibig sabihin, ayaw rin niyang may kaaway. Pero tingnan nyo, nakangingit-ngit. Di po ba? Ikaw, may binili ka isang bagay na sinabi, tapos binayaran mo ng tapat. Tapos nung dumating sa'yo, hindi ganun. Yung quality sinasabi, hindi ganun. Matutuwa ka o magagalit ka? Magagalit ka. Yung totoo, magagalit tayo. Ako nga nagagalit eh. Kaya lang sabi, deny yourself. Deny yourself. Okay na yan. Kaya sabi nila sa atin, mga buwang again. Sino mga buwang again? Taas ang kamay. Kasi nga, tinuturing tayong mga hangal. Kasi lagi tayo nagpaparaya. Pero di bale, mga kapatid, may hangganan yan. Pagdating ng Panginoon, bahala ang Panginoon. Amen? Bahala ang Panginoon. Basta tayo, deny natin yung ating mga sarili. Pagtitiis, tiisin natin. Natandaan ko ng, ano ba ang kahinaan ko? Ang kahinaan ko, uminom ng alak. Sa mga taga ron sa amin, kilala ako dyan. Alam nila yan. Gustong-gusto kong uminom ng alak. Masarap uminom ng alak, lalo na pag nagpapawis-pawis pa yan. Gumagano ng lalamunan ko. Kasi bakit masarap? Kasi pag merong ganon, may kwentuhan, masaya. Di po ba? Masaya. Kaya lang, tinawag na ako ng Panginoon. Tapos nakita ako ng isang kumpare ko, sabi sa akin, oy, mga alam niyo na, syempre, nakainom na. Inabot sa akin, kilala ko siya. Ginawa ko, kinuha ko. Kailangan kong tiisin eh. Kailangan kong tumindig sa kanila na binago na ako ni Kristo. Kasi pag hindi, ulit-ulitin. Tama? Binaba ko. Nung binaba ko po yun, sabi sa akin, inumin mo. Lumalamig na. Umiinit na yung malamig. Sabi sa akin, inumin mo. Alam ko, tatamaan ako. Mga kapatid, alam ko, tatamaan ako kasi kilala ko siya. Alam ko, tatamaan ako, lasing na. Sabi sa akin, inumin mo. Tapos sabi nung mga kainuman niya, hindi kuya, talagang hindi na siya umiinom. Praise God. Sabi ko, may nagtanggol sa akin. Kita nyo? Kainuman niya rin mismo. May nagsabi, kuya, hindi na talaga siya umiinom. Sabi niya, hindi totoo yan. Dati ng born again yan, umiinom yan, lasing ko yan eh. Kasama ko yan eh. Kita ninyo? Kaya lang kailangan natin tindigan, kailangan natin tuldukan ang pagkilala sa atin ng tao noon. Kailan mangyayari yon? Sa pagtitiis natin. Kung alam natin ang kalooban ng Diyos, tiisin mo kapatid. Paglalasing, sinabi doon, tiisin mo, wag mong gawin. Para maiba. Maiba ang pananaw ng tao sa iyo. Para pag ganon, mayroon ka ng lakas ng loob, ipahayag ang salita ng Diyos sa kanila. Kasi alam nila, binago ka na ng Panginoon. Binago ka na ba ng Panginoon, kapatid? At ang pinakamaganda doon, nasusunod mo kung ano yung gusto ng Diyos sa iyo. Kapatid, dinisenyo tayo ng Panginoon hindi para magkasala. Dinisenyo tayo ng Panginoon para pagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? Kapatid, nakadisenyo ang tao para hindi magkasala. Perpekto tayong ginawa ng Diyos. Amen? Ngayon, Kristiyano ka na ba? Alam niyo ba, magkaiba yung Kristiyano at yung follower. Meron ng comment sa akin, yung Kristiyano, magkaiba daw yung daw Kristiyano, talaga naman Kristiyano. Kaya lang,
mayroong Kristiyano na nasa loob ng church pero na nasa dating buhay. Yun yung tinutukoy ko dun yung karnal. Kapatid, Kristiyano ka ba na follower ni Jesus? Iba kasi yung Kristiyano ka lang pero hindi ka follower ni Jesus. Follower, ibig sabihin ng follower, sinusunod mo kung ano yung lakad ni Jesus. Kung saan pumunta si Jesus, kung saan ka dadali ni Jesus, sinusunod mo. Yun yung Kristiyanong follower ni Jesus. Kapatid, tanong, follower ka ba ni Jesus? Hindi kayo follower. Kapatid, dapat sinusunod natin si Jesus. Follower tayo ni Jesus. Amen? Kung tayo mga Kristiyano, follower ni Jesus, dapat sinusunod natin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kailangan ba natin magtiis, mga kapatid? Pag sinasabi ng laman, kailangan ba natin tiisin? Tingnan ninyo, pakikipagbuno, pagbabasa ng Biblia, nakikipagbuno kayo, nakikipagbuno ako. Sino dito, lagi nagbabasa ng Bible, taas ang kamay, yung totoo. O wag na natin taas ang kamay yung mga hindi. Di po ba? O, sino lagi nagpe-pray? O, di ba? Kung kailan ka nagbabasa ng Bible, nandyan si Satanas. O kaya lang, kailangan mo, alam mo, itong kalooban ng Diyos sa iyo, kailangan manalangin, kailangan magbasa ng Bible. Gawin mo, pakikipagbuno. Bakit kapag nanonood tayo ng Netflix, hindi tayo inaantok? Di po ba? Hindi tayo inaantok. Pero ba't pag nakikinig kayo kay pastor, inaantok kayo? Pag nakikinig tayo kay pastor, inaantok tayo. Bakit kapag nanonood tayo ng Netflix, simula ng pinanood natin, hanggang katapusan, maikikwento mo. Maikikwento mo. Kagabi nakitulog ang daddy ko doon sa kapatid ko. Sabi, Kuya, ang daddy, habang nanonood kami, kwento ng kwento. Kabisado niya. Pero tignan ninyo, ang sermon ni pastor, hindi niyo kabisado. Netflix, kabisado niyo. Oo. Lahat tayo, di po ba? Ano ang mensahe ni pastor nung nakaraan linggo? Ano? Yung galing, meron na kabisado. Praise God, nakikinig, hindi inaantok. Humility. Amen. Di ba pakikipagbuno? Kaya ko ito sinabi, araw-araw ay pakikipagbuno. Araw-araw ay pagtitiis sa pita ng laman. Amen? Sundin natin kung anong kalooban ng Diyos. Mga kapatid, lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos sa atin ay ang lumakad sa kabanalan at hindi ayon sa laman. Panghuli na, mga kapatid. Praise God, hallelujah, panghuli. Salamat po, matatapos na rin si pastor. Panghuli. Ang kalooban ng Diyos sa bawat mga follower niya ay ang magpasalamat sa Kanya anuman ang nagaganap. Ano daw? Ang magpasalamat sa Diyos anuman ang nagaganap sa Kanyang buhay. Yan ang kalooban ng Diyos. Napakahirap magpasalamat sa Diyos kapag mayroong mga kapigatian, may sakit. Ano, papasalamat mo? Anong gifting to the Lord? May sakit ako, Pastor Romel. Oo nga naman. Thank you ko sa Lord. Kaya lang sabi ng Bible, unang Tesalonica 5:18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Yun daw ang ibig ng Diyos. So ipasalamat natin ang lahat ng mga pangyayari. Sabi ko nga kanina, paano mo ipapasalamat kung may karamdaman ka?
Paano mo ipapasalamat kung pumunta ka sa doktor at sinabi sa'yo ng doktor, maghanda-handa ka na, bilang na ang araw mo. Paano mo mag-give thanks to the Lord? Sisigaw ka ba noon? Praise the Lord, hallelujah! Mamamatay na ako. Magpapasalamat ka sa Panginoon? Di ba hindi? Anong unang magiging reaksyon kapag sinabi ng doktor, sorry, hanggang dito na lang. Eto na lang. Bibilang ka na lang ng linggo. Eto na. Finish ka na. Expired ka na. Yan ang mga wika nila eh. Expired. No? Mag-give thanks ka? Sasabihin mo ba, thank you Lord? Mamamatay na ako? Di ba hindi? Yan ang katotohanan. Real talk tayo. Magpapasalamat ka ba sa Diyos kapag naputulan ka ng kuryente? Hindi. Di ba? Katotohanan yon. Pag wala kang makain, may anak ka. Tapos sinasabi ng anak mo, Nay, Tay, gutom na ako. Give thanks? Madaling magpasalamat sa Diyos kapag mabubuti ang nagaganap. Kapag pinagtatagumpay ka ng Panginoon, hallelujah, praise God. Kapag pinagpapala ka ng Panginoon, hallelujah, pinagpapala ako ng Panginoon, thank you Lord. God is good all the time. God is good all the time. Di po ba? Ang daling umawit ng God is good all the time. Kapag pinagpapala ka, pag hindi ka pinagpapala ng Panginoon, God is good pa rin ba? Amen? Kaya lang, sabi ng Bible, ipasalamat ninyo sa pangalan ni Jesus, ni Kristo Jesus, ang lahat ng pangyayari. Ang hirap nun. Ipasalamat daw ang lahat ng pangyayari. Bakit? Kasi daw yan ang gusto ng Panginoon. Sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Sabi ko doon sa taong kausap ko, kapatid, nangangaral ka, di ba? Opo, pastor. So, sino ang master? Ikaw? Siya po. Ano ka? Servant. Kung servant tayo, may karapatan ba ang servant? Itanong sa master, bakit ito nangyayari? Walang karapatan ng servant magtanong sa Panginoon. Dun sa master. Di po ba? Ang tanging gagawin ng servant, sumunod kahit labag pa sa kanyang kalooban. Kasi nga, servant eh. Kapatid, tandaan natin, servant tayo ni Lord. Servant tayo ni Lord. Kaya kung itong kalooban ng Diyos, wag, alisin mo, sabi ko, takwin mo. Sabi ko, kapatid, masakit to. Kaya lang, kailangan kong sabihin sa'yo, takwin mo. Master mo siya eh. Servant ka lang. Servant lang tayo. Amen? So, tingnan ninyo, makapagpapasalamat ka ba pagka ganon? Maraming bagay na dumarating sa ating mga buhay, nang hirap magpasalamat sa Diyos. Tama po ba? Pero sabi ng Panginoon, ipagpasalamat ninyo ang lahat ng bagay sapagkat ito ang ibig ng Diyos. Sa pagpapala, ipasalamat mo sa Diyos. Sino dito pinagpapala ng Panginoon? Taas ang kamay. Pinagpapala ng Panginoon. Amen. Sa inyo kung mamaya makikikain, marami kayong pagkain, pinagpapala kayo ni Lord. Amen. Di ba? Madaling magpasalamat kapag pinagpapala ka ng Panginoon. Sa kakapusan, kinakapos ka, magpapasalamat ka pa rin ba sa Diyos? Paano kung naubos lahat ng ari-arian mo? Magpapasalamat ka pa rin kay Lord? Sasabihin mo pa rin sa Panginoon, thank you Lord, naubos ang aking ari-arian, nalugi ako. Tandaan natin si Job. Sa isang araw, lahat, halos ng tangan niya, nawala sa kanya. Ninakaw lahat ng hayop, ari-arian niya. Lahat. Pati mga anak, nawala.
Pero sabi niya, sa pagpapala lang ba ako magpupuri sa Diyos? Tingnan nyo, no? Sa pagpapala lang ba ako magpupuri sa Diyos? Hindi sa mga kapusan o kalugihan. Purihin si Yahweh. Sabi, purihin si Yahweh. Dumating ako ng hubad sa mundong ito. Pabalik ako sa Diyos ng hubad. Tama? Sino dito pinanganak? Mayroon ng tangan-tangang kutsara. Wala, di ba? Lumabas tayo dito nang wala tayong tangan. Kapatid, lumabas tayo sa lupang ito nang walang tangan. Babalik tayo sa Diyos nang walang tangan. Paano kung niloob ng Diyos na ang Kristiyano lugi? Papasalamat mo sa Diyos? Di ba nakwento ko sa inyo? Yung tindahan naming walang laman. Ewan ko bakit pa nagbubukas pa ako ni Bella, ginigising ako ng maaga. Oy, gumising ka na. Magbukas ka ng tindahan. Wala naman kami ititinda. Wala kami ititinda. Dumating yung pagkakataon talagang wala kaming ititinda. Nagpupunas na lamang po ako sa tindahan. Wala ako matitinda. Kapag kami nagtanong, meron po kayong ganito. Hindi pa kami namimili. Pero totoo, wala kaming pambili. Lugi nga eh. Lugi, mga kapatid, lugi. Dinadaya ko na lang yung sarili ko. Kapag may tumagtatanong, wala eh, ubus na. Kita ninyo? Lugi. Paano ka magpapasalamat sa Diyos kapag lugi? Pero sabi ng Panginoon, ano man ang nagaganap sa mundong ito, ipagpasalamat natin sa Diyos. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Kapag kapigatian, ipasalamat sa Diyos. Madaling magpuri sa Diyos kapag sagana ang lahat ng bagay, madaling magpuri sa Diyos kapag walang namamatay. Paano kung may namatay? Kaya lalahanin natin ang mga ngaral, panapanahon ang lahat ng bagay. Umiikot lang. Panahon ng pagsilang, panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-ani. Panahon ng digmaan at panahon ng pag-aayos. Panahon ng pagyakap at panahon ng paghihiwalay. Panahon ng pagsilang at panahon ng kamatayan. Panahon ang lahat ng bagay. Kapatid, madaling magpasalamat sa Diyos kapag walang kapigatian. Madaling magpuri sa Diyos kapag walang kapigatian. Pero paano kung mayroong kapigatian? Yung mga kapatid natin dito, si mama nila, kamamatay lang. Pero alam niyo yung huling viewing nila, alam nyo? Nag-worship sila sa Panginoon. Oh. Kita ninyo? Sabi ko, iba ang Kristiyano. Iba ang Kristiyano. Nung ipapasok na sa crematory yung kanilang mama, nag-worship yung magkakapatid. Umiyak sila sa Panginoon. Nag-worship sila. Nag-worship sila. Sino makapag-worship sa isang Diyos na nasasaktan yung kanilang kalooban? Alam nyo, maagagawa lang yan, yung follower ng Panginoon. Amen? Kasi sa kabila ng nararamdaman, hindi yung nararamdaman nila ang kanilang ikinukonsidera. Tinitingnan nila itong kalooban ng Diyos. Alam mo, nung nakita ko yung nag-worship sila, lalong tumulo yung luha ko, nabagbag yung kalooban ko ng mayroong kagalakan dahil hindi nila sinisi ang Panginoon. Mayroon namatay, sinisisi nila ang Panginoon. Hindi ako mahal ng Panginoon, hiniya ako ng Panginoon. Kapatid, yan ang kalooban ng Diyos. May napag-pray ako nun, sinisisi nila ang Panginoon. Ano man ang nagaganap, i-worship natin si Lord. Amen? Pigati, sambahin mo ang Diyos. Karamdaman, ipagpasalamat mo pa rin daw sa Diyos. Amen? Talaga, Pastor Romel?
Pagpapasalamat natin, mahirap yan. Di po ba? Ipasalamat natin sa Diyos. Dito, pasarap. Pag pinagaling ka ng Diyos. Di ba? Lord, thank you! Ngayon, kapag ka pinagaling ka ng Panginoon, anong gagawin mo? Ipagpasalamat mo sa Panginoon? Anong gagawin mo? Sa kasama sa pagpapasalamat, ihayag mo sa tao. Pinagaling ako ng Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Amen? Kasama sa pagpapasalamat, yung pagbabalik sa Diyos. Lord, thank you. Sa tao, sasabihin mo, ang Panginoon ang nagpagaling sa akin. Mamamatay na ako, pero pinagaling ako ng Panginoon. Hallelujah! Di po ba? Pasalamat mo sa Panginoon kahit unfair ang nangyayari sa buhay. Di ba ang daming unfair? Hindi patas. Kita nyo nga, binigyan na lang ng ginastify na lang. Kapag ka mahirap ang nahuhuli, naaposas agad. Kapag ka selfie pa, Di po ba? Naka-selfie pa, kasama pa yung matataas ng tao. Unfair. Maraming unfair sa mundong ito. Maraming unfair kapag ka mananampalataya, sa mga mananampalataya, hindi patas. Hindi gagantihan. Lokohin natin yan. Dayain natin yan. Nakawan natin yan. Hindi yan gaganti. Hindi yan gaganti. Kapatid, maraming unfair. Ang tanong, noon ba may unfair na rin? Oo. Si Pablo nga at si Silas Di ba? Nakulong sila. Anong kaso nila? Pinahayag nila ang salita ng ating Panginoon. Ano ba sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo iiwan. Kailanman. Di po ba? San man kayo pumunta, kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng daigdig. Kasama ninyo ako. O di yun ang lakas ng loob para magpahayag ng salita. Alam ni Pablo at ni Silas na kasama nila ang Panginoon, iingatan sila ng Panginoon. Na habang pinahayag nila ang salita, hinuli sila, binugbog. Binugbog si Pablo at si Silas. Kinulong, kinadena. Pero alam niyo, nung gabing yon, ang sabi ng Bible, nung sila ay nandun sa dungeon, sa kulungan, sa underground, hindi nila sinisi ang Panginoon. Alam niyo kung ano ginagawa ni Pablo at ni Silas? Umaawit ng mga himno at ng mga awiting espiritual. Sino makagagawa nun? Follower lang ni Jesus ang makagagawa nun. Amen? Kapatid, tingnan niyo. Sa unfair, sa hindi patas na pangyayari, ano ginawa ni Pablo? Nag-worship pa rin sa Panginoon. Sumamba pa rin sa Panginoon. Kaya natin yon? Nakakadena tayo. Tapos aawit ka ng mga awiting espiritual. Di ba? Anong kinanta natin dito? Awitin ko kabutihan ng Diyos. Di po ba? Kapatid, sabi ko nga, madaling umawit kapag ka magaganda ang nagaganap. Pero kapag pangit ang nagaganap sa buhay natin, mga kapatid, kapag ka ikaw tunay na follower ni Jesus, pupurihin, sasambahin mo pa rin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pagka ganon, may benepisyo ba? Oo. Meron. Si Job lahat dinanas to Si Job lahat dinanas to. Ang benepisyo nito, dahil hindi niya sinumpa ang Panginoon. Sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Panginoon para mamatay ka na. Tapos meron siyang mga kaibigan na ganun din ang ginagawa. No? Alam niyo, nung hindi niya sinisi ang ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, ibinalik ng Panginoon ang kanyang kayamanan, doble pa. Doble pa. Yung nawala, inigitan ng Diyos. Di ba nagkaroon siya ng sugat mula ulo hanggang paa? Nagnanaknak,
Kaya nga inilapas eh. Doon na lang siya, mabaho yun. Sigurado ang baho-baho ni Job. Pero yun, nagnanana yung kanyang katawan, puro sugat. Ang pinangkakamot, palayok. Sa sobrang kati. Ang hirap ng pinagdaanan, pero nagpuri sa Panginoon, purihin si Yahweh. Kapatid, ang sabi, nung hindi niya sinumpa ang Panginoon, nagpuri pa rin siya sa Panginoon, yung kanyang kutis, naging kutis ng parang kutis ng sanggol. Kapatid, daig pa niya nang nagpabiki-belo. Di ba? Hallelujah! Bibiruin nyo, walang peklat. Di ba pagkatapos ng sugat, peklat? Bakas, pero si Job, ang sabi ng Bible, ang kutis ni Job naging kutis ng parang sanggol. Noong papalaya, higit pa talaga ang Diyos kay Vicky Belos. Di po ba? Walang sinabi sa Diyos yan. Tingnan niyo kapag ang Diyos pinupuri mo pa rin. Si Job, binalik sa, yung kanyang kutis, naging parang kutis ng sanggol. Si Paul at si Silas, anong ginawa ng Panginoon? Lumindol ng napakalakas. Lumindol ng napakalakas. Nayanig ang kulungan. Ang mga tanikala, kadena sa kanilang mga kamay at paa, nangangaalas. Nagtanggalan. Mga kapatid, yan ang ating Panginoon. Pag ikaw, pinuri mo pa rin siya sa kabila ng mga nagaganap, kapatid, andyan ang Panginoon. Totoo, ang salita ng Panginoon, hindi kanya pababayaan ni iiwan man, nandyan siya. Amen, kapatid. Lahat ng bagay na dumarating sa ating buhay, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung tayo ay talagang naasa Diyos, masaya tayong gagawin o susundin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng awit, Chapter 40, verse 8, ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ito yung gawin natin. Amen? Ito yung gawin natin. Ang nais kong sundin iyong kalooban. Nawa, ito yung maging panalangin natin sa araw na ito. Ang nais kong gawin, sundin ang iyong kalooban, O Diyos. At aking itatago sa puso ko ang iyong aral. Kapatid, nawa, ito yung maging panalangin natin sa araw na ito. Itago natin sa ating mga puso ang aral ng Diyos at gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Kapatid, gusto mo bang sumunod kay Lord? Follower ka ba ni Lord? Amen. Kapatid, ano man na nagaganap? Thank you, Lord. Amen? Thank you, Lord. Sambahin natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Minsan pa nga, awitin natin ng Panginoon. Sino ngayon nakakaranas ng may sakit? Unfair. May sama ng loob. Sino may masama ang loob mo? Yung para, Lord, ginawa ko naman ang lahat eh. Pero bakit ganun pa rin? Sino dito yung lahat ginawa mo, pero lugi pa rin? Purihin mo ang Diyos. Ang susi, sambahin natin ang Diyos. Ano man ang nagaganap, negatibo man, sambahin mo pa rin ang Panginoon. Sambahin pa rin natin ang Panginoon. Deklara pa rin natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. May kapigatian ka, may nawala sa pamilya mo, purihin mo ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Amen? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sige. Sundin ang kalooban mo, Panginoon. Sundin namin ang kalooban mo, O Diyos, habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Hallelujah. Ano man yung nagaganap sa buhay namin, Panginoon, makita namin ito ang gusto mo. Ito ang pasya mo, Panginoon. Ito yung kalooban mo, Diyos. Kung dumaraan kami, Panginoon, sa pagsubok, ito yung kalooban mo, Panginoon. Kung dumaraan kami sa karamdaman, Panginoon, ito yung kalooban mo, Panginoon. Kung dumaraan kami sa kapigatian, Panginoon, may namatay, Panginoon. May nawala.
Ito yung kalooban mo, Panginoon. Hayaan mo lumabas sa bibig namin, Panginoon, hindi pagsumpa sa iyo, kundi pagpupuri pa rin naman, Panginoon. Pagsamba pa rin, Panginoon, anuman ang nagaganap sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi namin kaya ang bagay na ito, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, punuin mo lagi ang aming puso ng pagsamba. Punuin mo lagi ang aming puso, ang aming labi ng mga papuri, ng mga awit, Panginoon, para sa iyo, O Diyos. Ano man ang nagaganap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, makita namin, Panginoon, lagi, O Diyos, na ito ang gusto mo. Ito yung kalooban mo, Panginoon, na maganap sa amin. Panginoon, sa panahon, O Diyos, na dumaraan kami, Panginoon, sa mga kapigatian, hirap sa buhay na ito, ipakita mo, Panginoon, sa amin, hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Nandun ka, Panginoon. Sa gitna ng unos ng aming buhay, naroon ka, Panginoon. Kasama ka namin. Panginoon, pamanghain mo lagi ang iyong mga anak. Hindi mo ibig, Panginoon, na kami laging naroon sa ganung kalagayan, Panginoon. O Diyos, ipakita mo, Panginoon, yung provision mo pa rin sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Diyos, samahan mo kami. Turuan mo kami sa bawat araw na nagaganap, Panginoon. Dumarating, Panginoon, yung mga problema, Panginoon, karamdaman, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na sa kabila ng mga bagay na ito, ang labi na ito, Panginoon, sasamba pa rin sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito ang kalooban mo, Panginoon. O Diyos, matutunan namin, Panginoon. Matutunan namin ito, Panginoon. Na sumunod kami kung ano ang gusto mo, Panginoon. Kung ano ang gusto mo, Diyos. Kung anong ibig mo, Panginoon. Kahit ito, Panginoon, ay masakit sa aming puso, Panginoon. Kung mayroon kang hinihingi, Panginoon, sa amin, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, isuko namin sa iyo, Panginoon. Kahit masakit sa aming mga buhay, Panginoon. Kahit masakit, Panginoon. O Diyos, matuto kami magtiis. Lalo na, Panginoon, sa tukso ng laman, Panginoon. Pagtiisan namin, sapagkat ito ang kalooban mo sa iyong mga anak, Panginoon. Na pagtiisan namin, Panginoon, ng hirap ng pakikibaka, Panginoon. Sa tukso, sa gawa ng laman, Panginoon. Panginoon, tanging hiling lang po namin, sa aming pagtitiis, sa paglaban, sa pita ng laman, samahan mo po kami, Panginoon. Nang sa gayon, hindi kami mahulog sa pagkakasala, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, madatnan mo nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon, na ang bawat isa sa amin gumagawa ayon sa kalooban mo, Panginoon. Hindi sa kalooban namin, Panginoon. Salamat po sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.